Hello. Good evening, my brothers and sisters. Ako'y putuwa, pagpasalamat sa Diyos at pupuri sa Kanya. Pagkatapos ng maraming taon, ngayon ulit ako napunta sa prayer meeting ninyo. But rightfully so, kasi gusto ni Lord ay mag-usap tayo mabuti. Amen. You know, when I was told that I was to guest here in your prayer meeting, nalaman ko rin na nagpapatayo pala kayo ng center. Kaya I offered to talk on divine economics. Anong ibig sabihin nun? Simple lang. Apat na letra sa Tagalog. Pera. Lahat na nangangailangan ng pera, taas ang kamay. Ano na? Okay, ang tanong, kailangan ba ng Diyos ang pera natin? No. God does not need your money. God needs your heart. Yes. Kaya nga ngayon, year of faith, no? Alam natin, sinisigaw natin kay buti ng Diyos. Siguro, ipakita ko siya sa aspeto ng kabutihan ng Diyos. Sabi natin, siya ay dakilang pastol, di ba? Good shepherd. Pwede ba yung ating organista? Nasaan na? Ayan. Pakita. You raise me up. Sa di ha, wala yung transposition. Basta sa di na lang. Sa ito pataas yan. Pinakakalam ng kanta, pero hindi ba yan? Yung hindi, huwag na. Hello, my soul, so heavy. What troubles come when my heart will burn empty? When I am still and waiting in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on
verse 10, may sinabi po siya napakaganda. I came that you might have life and have it to the fullest and abundance. Pag sinabing abundance, ang nasa isip ng tao, pera. Diba, no? Totoo naman. At wala mas mahal. But of course, when we talk of abundance, pagdating kay Lord, it's not just money. Lahat ng klase sa buhay natin. Yeah? Ano yun? Abundance in peace, in joy, in happiness. Diba? Sa anak, ewan ko po abundance pa rin yun. Isipin mo, kung naging dalawa anak mo, abundance. Pero, see, ang ibig sabihin nito, ang Diyos nito na napakabuti ay talagang hindi tayo pababayaan kung akala ng iba po ganun lang na ang Diyos ay pagtiwalaan mo, okay na kasi ang Diyos ay tumutugod sa mga panalangin. Yes. But remember, in the Bible, in the whole context of the Bible, God has prerequisites upang tayo ay magtamo ng kasaganaan. Particularly with regards to money. Kaya ngayong year of faith, ano sabi ni Pope Benedict XVI? At yung aming diocese dahil sa Pasig, by the way, I am para po na magkaroon ng kahalagahan na sasabihin ko, I am the lay formator of the Diocese of Pasig Renewal Movement. And in our meeting with the Bishop, ay gumawa ng programa ang Diocese ng Pasig para po dito sa Year of Faith. And every month, there is a theme. For November 2012, ang theme ay ito, I believe in God, and close in parentheses, salvation. Kasi po, ang gusto ni Pope Benedict ay bigyan din natin kayo, lahat ng Katoliko, Kristiyano sa buong mundo, mag-focus sa salvation. And when we talk of salvation, we talk of two kinds of salvation. Yung isa ay salvation then, yung mapunta ka sa langit. Kasi yun ang gusto ni Lord. Amen? Lahat ng gustong makarating sa langit, taas ang kamay. Pag sa kamay na, lahat yun makarating. Sige, palakpakan natin ito. Of course, no? Kaya nga nakafocus tayo dahil hindi madaling makarating sa langit. Kasi may kumakadlang. Sino? Ay salamat sa tanas ng sabi o demonyo. Doon sa isang pinagkahan ko, nang sabihin ko, sino ang kumakadlang sa atin para makarating sa langit? May sumigaw agad, biyenan ko. Bakit may mga biyenan na yan? Ano? Pero hindi naman. Ang sabi ko, lahat ng tayo mabuti. Kaya may sumasarakal sa mga espiritu na pumapasok sa kanya. And so, yun din the same as sa mga espiritu na yun, pumipigil sa atin to have a true act of faith. Sabi ko, si Pope Benedict XVI in his encyclical Porta Fidei. Ano yung Porta Fidei? Act of faith. There are two factors involved. At dapat ang dalawang factors na ito ay magsama upang ang act of faith ay makonsolid. Number one, intellect. Pag sinabing intellect, hindi po ito yung edukasyon na nakuha sa eskwela. This is a simple knowledge about God. Simpleng kaalaman na may Diyos. Lahat mo ba kayo naniniwala na may Diyos? Lahat? Pahingi na sagot lahat ba naniniwala na may Diyos? Okay. Simple trust in God. Lahat ba kayo nagtitiwala sa Diyos? Lahat ba kayo naniniwala at nagtitiwala sa mga salita ng Diyos? Yes. Of course. And so God says in John chapter 15 verse 7, if you remain in me and my words shall remain in you, ask of the Father what you want, and it shall be given to you. Maganda ba yun? Gundo? At yung ginawa nyo dahilan kung bakit kayo narito. John 15:16. You did not choose me. I chose you and appointed you. So that you may go forth, bear much fruit. Fruit that will last. So that whatever you ask of the Father in my name, it shall be given to you. Wow! Ang Diyos ba natin ay sinungaling? Hindi. Eh, ang tanong,
Ito, marami bang mga bagay na hindi tayo nakakatupad sa gusto ng Diyos? Sa pagkasabi ni Pope Benedict, pagka hindi ka nakakatupad sa gustong sabihin ng intellect mo about God, then you do not have faith. Halimbawa, ang intellect natin nagsasabi ka na may Diyos, na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay hindi pababayaan. Amen? Ang Diyos ay tutulungan ka. Amen ba? Sabi nga ng Diyos, mag-tithes ka, ayaw mo. Diretsahan ito. Ayan. O huwag mo yun, patawarin mo ang iyong kaaway. Hindi ka patawarin niya. Sabi ni Jesus sa Luke 6:27-36. Ano sabi? Ha? Ibigin ninyo ang inyong kaaway. Lahat ng umibig na sa kaaway niya, taas ang kamay. Patay tayo dyan. Amen ba? And then we claim and we proclaim that we believe in the Word of God. Tingnan nyo ha? Ano ba ang definition ng faith among the Hebrews? Faith is, to have faith is to believe. To believe is to say yes. To say yes is to obey, and to obey is to follow unconditionally. Mabigat. Follow unconditionally. Pero, ang may nagsabi sa'yo, patawarin mo na yung gumawa ng hindi maganda sa iyo, yung kaawa mo, meron sasagot. Sino sasagot sa katawan mo? Kaya pasagot mo? Hindi. Malaki na kasalanan ng ginawa niya sa'yo. Hindi siya mapapatawa. Sino sumasagot? Ha? Hindi demonyo. Hindi inuutosan ng demonyo yan ang sagot mo. Sino yun? O ano yun? Free will. Our free will, our freedom, our free choice. Amen? Yun po yun. Kaya nga, lagi ko sinasabi, ang kayo sa isang kasalanan ng tao mula pa kay Adan at kay Eva ay ano? Ano kayo sa isang kasalanan ng tao mula kay Eva hanggang ngayon? Ano kayo sa isang kasalanan ng tao mula kay Eva at Adan at hanggang ngayon? Ano yun? Hindi yung pagsuway o pagsuway or disobedience is just the fruit of this sin. Parang gusto kong matuwa, 200 sa makasasagot. Pero na, natutuwa ako. Pero kailangan, salamat po kayo mga wala nakasagot. Madali alam yun. The only sin that Adam and Eve did, and until now we're doing, is abuse of freedom. Ina-abuse natin ng kalayaan na bigay sa atin ng Diyos. Kanina ba galing ang kalayaan? Di ba sa Diyos? Even our life, ino-offer natin yung life natin sa Kanya. Even our life, bigay ng Diyos. At sabi ng tanda ninyo, lahat ay Kanya. Totoo hindi. Yes. Psalm chapter 20, verse 1. This earth is the Lord's and everything that is in it. Leviticus chapter 25, verse 23. This land is mine, and you are all aliens in my land, and tenants. You are my tenants. Tenants ng tayo ni Lord. Amen? Nakita nyo nga yung parable ng nung mayaman magsasakala, mayaman niya siya, umahin yung napakarami pa, no? Ano sabi niya? Ay, ano gagawin ko daw ko inalay? Alam mo na, ay aking pagbubuwag ang aking mga ilang man, hindi, papabuwa ako malalaki, pagkatapos nun, ay sasaya na lang ako matutulog, at ako ay, uwi kakain. Sabi ng Diyos, hangal. Sa gabi ito ay, mabawian na kita ng buhay. So even our life is God's. Amen? Sa bibigay ko ay mabawian ng buhay. Ang pinakabalang tanong ni Lord sa huli ay ngayon, kanino na yan mapupunta ang lahat ng iyong pinag-hirapan? Kung nandun ako, sasagot ako, Lord, sa akin na lang. Amen?
not all, naka-focus tayo dyan eh. Kaya tayo mga Tagalog, mga Pilipino, ang ating terms or terminologies, pag sinabing mabuting pamilya, ano ibig sabihin nun? Mayaman. Pag sinabing magandang trabaho, ano ibig sabihin nun? Malaki sweldo. Amen? See? Kaya tayo nakafocus lagi dyan, hindi sa salvation. Salvation then should be afflicted by salvation now. Okay? Yung ngayon. At maliwanag ha, marami tayong ginagawa na yung ating free will ang nasusunod, kumakalaban sa intellect, the knowledge about God. Kumakalaban. Kaya pag sinabing love offering na, this is for the Lord. Amen? Sige nga pag-usapan natin. Ayaw na kayo natin mga Pilipino ng self-tithing or tithes. Bakit? Kasi ang simbahan daw, ko, medyo natagpa, mga kapatid ko ayaw niya. Kasi daw simbahan ko, hindi ko itinatutupad. Mali po kayo. Pinalis naman ang term ng tithes. St. Augustine stated that tithing is our sacred debt to God. Ang banal na utang natin sa Diyos. Amen? St. Ambrose despised all those who cheated on their tithes. The Council of Trent also made tithing obligatory to all Catholics and other fathers of the Church. Ito rin po sinasabi. Now, nawala ito sa Vatican II, the title or the term tithe. Pero kung yun naman, actually, baka magulat kayo, lalong mabigat ang bumalik. See? Anong bumalik? There are 7 precepts of the Catholic Church. 7 days close. And the 5th precept is for all Catholics and faithful to support the work of the Lord. Pag sinabi yung support the work of the Lord, yung ating local churches and parishes and communities which are working for the glory of God, for the evangelization and spreading of the good news. Amen. Yun po yun. See? Kaya nga, tingnan niyo mabuti. Pag sinabing divine economics, ano ibig sabihin ito? Nilapit ko namin sa inyo. Parang, parang unti-unti kung namumormat ang mga mukha niyo. Okay. Sorry. Pero, tingnan niyo. Gusto ko kasi magpaganda tayo. Tingnan niyo, kaya siguro siya na. I was formerly board chairman, President General Manager of company in Manila. See, it was, I would say, the first IT company in the Philippines. Pero, as most of you knew and have known, yung kumpanya ko ngayon ay pinipigit ko sa aking mga empleyado, 2001. So, mula 2001, wala na akong trabaho sa mundo. Si Lord na lang pinagtatrabaho ko. And mind you, ako po'y nagtatites sa aming parokya at community. Dinahatan ko sa parish at sa community. Okay? Sa ako, saan nagagaling ang pera? Pinipigil ko. Kinukwenta ko yung mga love offerings na tinatanggap ko at pinaawas ko yun. Okay? On a weekly basis. Kasi weekly ang aming prayer meeting. Okay? Ganun po ginagawa ko. Pero, 11 years na akong walang trabaho sa mundo. Pakitingin ang forma. Kung forma nalihirap. Lagi ko pinagmamalaki, maybe I will sound na mayabang boss, but no. Pinagmamalaki ito, malaki ang pakay ko. May isang milyon ang lahat. Ipinagawa ni Lord. Nung wala ako ng ako. Amen? Bakit ginagawa ni Lord? A old house, wooden, two-story, inanay.
Ang pera namin mag-asawa, 400,000 pesos. Lord, 400,000 pesos. Paggawa kami ng plano, magkano ang plano, ang magkano sa iyo ng isa kasi pataas na gagawin namin, 3 stories by roof deck. Concrete. Wow, ito yung lote kasi, 50 square meters lang. Mana ng aking asawa sa kanyang nanay. Kaya doon sa mga binata pa o dalaga, bawa, pipili kayo ng biyera na may lupa. Ako wala na po yung sa lupa. So anyway, ayun. Hindi kami na-sign. Nasali na po kami hindi na-sign. Lord, kapag ka po may paglilipatan ng mga gamit namin, kasi ang focus namin hindi ko sa makakapagpagawa pa tayo, wala tayong pera, 400,000 lang ang pera natin, yun ang pera namin. See? Why? Kasi yung 400,000 na yun, yung 200,000 ay akin pong ipon yun, pagkatapos 130,000, tinatap ko sa pag-ibig, no? Kasi wala akong kinuha sa opisina na pera. Wala. See? So sa mga 400,000 may 70,000 galing pa sa meron din galing na tayo, 400,000. Lord, ang total na sabi dito ng contractor ay aabot ng 1.2 million ang halaga ng bahay ng tatayo. Pwede sumobra pa. Lord, hindi kami nag-sign ha. Pag meron kami nakuha na bahay o bodega na paglalagyan ng mga gamit namin nang walang bayan. Kasi kung may bayad pa, mababawas kayo pera. That's it. Kasi pagtulog namin, hindi problema. Kasi sa anak ko, pwede kami magtulog. E palit ang bahay. No? Hindi pwede mga gamit namin. Kamalaman mo, ito na ito na lang story show. Yung malaking bahay na luma doon sa aming tabi, pinsan ng aking misis na may-ari, nasa States, nagbalik bayan, yung mga umuupag na lang pamilya, umagal kasi inaalay na raw, ipagawa na raw. Sabi na, pinsan ng aking misis, nako, wala sa plano ng pagpina niyo. Sige, alis na muna kayo. At pagka nakapagawa ko na, ay kayo ang mayroong unang priority na umuupa. No, uuwi na sa, nag-alis sa inyong dalawang pamilya, urang kaya. Nung pauwi na sa Amerika, sabi sa amin, Domeng, kasi, baka naman dito sa ngayon, ha? Walang tao dyan. Uy, Linda, pwede ba na yung gamit kami? Kasi magpapagawa ko ng bahay. I was very sure. Magpapagawa kami ng bahay. Hindi ko sinasabing baka magpagawa kami ng bahay. Yun ang problema natin eh. Amen? And then we say we have faith. Kaya kayo, maniwala kayo, may center na kayo. Magpapagawa kami ng bahay, Linda. Yung aming mga gamit, wala kami paglalagyan. Pwede ba dyan ko ilagay sa inyo? Oo naman. Magkano namin yung upahan ng bahay kung wala kami bahay? Anong upahan? Eh kayo na nga titingin, eto susi, o bahala na kayo sa. So, with 400,000 pesos, what would we do? Again, sa iba siguro yan, tutuloy ba? 400,000. You know what we did? And ayan ang Diyos. Alam niyo, Lord, binigay mo na sagot, ha? Binigay mo na sagot, tuloy ang construction. Binuwag ang lumang bahay, pagkatapos itinayo na ang bago, purihin ng Diyos, putasin pala at first floor, mauubos na ang 400,000. Amen! You know, sinusubok yung faith natin dito eh. Di ba? Yung binasa ninyo kanina, 1 Thessalonians 5:16. Ano yun? Rejoice in all circumstances. 5:18. Ano sabi? In everything give thanks to God, for it is the will of the Father for Christ Jesus. If the will of God is in any circumstance, believe He will not fail you. Kaya nga lang, susunod ka. Yan, di ba? Kaya, we have to practice our faith. Lord, ano tayo? Bahala ka na, Lord, ha? Hindi kami mamumutang. Ayaw ni Lord na pinasasakit mo ulo mo. Hahanap ka ba ng 5-6? Hindi galit kayo, Lord. Many times over, we do not give God a chance to prove to us how good He is. And yet we shout, God is good all the time.
Ano ba nangyari? Lord, ka na ha? Hindi namin sinasabi sa gumagawa ang problema because naniniwala kami sa Diyos. Sabi sa akin ng gumagawa, nandoon na yung kailangan po natin sa Lunes, 50,000. Siguro po mas 100,000. Kasi nagagawin na po tayo dito. Pero still na, sige. Okay, bigay ko sa'yo. Maski bukas, punta ka dito bukas, sa linggo. Kasi po, Friday yung sa Biblia. Okay? Ito na. Lord, kailangan naman natin tayo. Pero ito ba? Pag may nagtatanong sa akin, ba't ito gawin? Marami kang pera? Yes. Pero hindi pa hawak. Pag kailangan ko lang hindi ako sa may hawak ng pera ko. Sino? I dare say that. Because many times over, pinagpinahin. At hindi ko isinusumbat sa kanya. Ito ang masakit. Yung magsusunod pero Lord, nagpapal sa mga kusin mo. Lord, ako naman hindi yung biniba na. Lord, ako naman yung nagsisimba. Lord, Diyos ko! Lalo, hindi tayo natakot sa mga ito. Because when you give to the Lord, wala ka ng pakialam doon. Amen. Kung nga, isipin nyo, isumagi sa isip ko ba? Ano nangyari? Just to give you one example lang, kasi mahaba ko siya, sa example lang. Pagdating ng Biyernes ng hapon, Biyernes na umaga sila sa akin. Yung bahay na pinagawa ko, nasa pangatlong lobby ko yung pagpahapon, no? Nakita ko mayroong kotse yung bigyan. Ang ganda ng kotse. May bumaba na lalaki. Ang ganda ng bigyan. Maayos, ang bigyan. Although, mas wala. Pero tapos kumahali. Tapos nga isang pulseras, meron, no? Tapos class lang. Uy, pamayaman. So, tinitit na ko, parang hindi ko mamakaan, no? Narinig ko, sinabi ko sa aking ipan, saan dito ang bahay ni Dome? E pag Dome, hindi charismatic yan. Kasi yung charismatic na Dome. So, gumano yung aking ipan, nakita ko, ay, ayun, Dome. Ayun. Pagkakita sa akin, Dome! Yung kata mo sabi, no? Ako naman, hindi ko naman matandaan. Hindi ko mamukhaan. Pagkakita niya, ano gagawin mo? Hoy! May kata si Lord, ay halos tumakas mo siya. Ako naman sumulubog din, tumakas sa akin. Nakikita niya, ako naman salamat sa Diyos. Nakikita tayo ulit, salamat. Ako naman salamat ko sino din. Diba ito? Totoo po. Ikinulang ko ng lahat niya. Ay, hindi na matatanda na. Oo, pasensya na sila ko ba? Sa bagay, more than 10 years ako na tayo nakikita. Ha? More than 10 years ago? Oo. Ako sa kayo. Yung anak ng magsasaka na gumagawa ng bukid sa tabi ninyo doon sa dulo. Ay, ikaw yun? Eh, bata pa tayo na maging magkaibigan. Oo, sabi ka. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Kaya sabi ko, ako'y hindi maaling pumunta rito kung napunta ako ng isang bata rito. Bakit? Kasi una, gusto ko makita. Pakalawa, gusto ko magbayad ng utang sa iyo. Ha? May utang sa akin? Oo naman. Natatanda mo bata tayo. Pag gusto ko kumain ng candy, tinapay, humingi ako sa iyo ng pera. Kasi mayaman ka. Actually, hindi kaya ko. Anak, personado pa ako. No lang sa lola. Oh, ano yun? Hindi, nililista ko yun. Naglabas sa isang maliit na notebook. Para ba sa pwede? O, sa tindahan. Eh, di nag-interest na ako. Sabi ko, bakit? Kung tayo ba utang sa akin? No? Binuksan. Pinakita sa akin. Ito, ang nabasa ko, 5 G's, 5. Ang total, 550. 5 pesos and 50 centavos. Natawa ako. Kasi alam ko, binibiro ako ng tatay ko. Sino tatay ko? Si Lord. Ayun. Huwag ka magdidismaya. Ayun. Huwag ka masisira ng loob. Hindi na nakamukha na ang himalapin kasi ang biyaya. Ay, natawa ko. Ikaw, sabi ko, lalo lang ito. Alam kaya ako dito? Pasasalamat at salamat. Hindi ko masabi sa kanya na kaya ko siya kaibigan, gusto ko lang sumakay ng kalabaw. Totoo. Kasi may kalabaw siya eh. No? Na pagkakataas mag-arap ng tatay, ipapastol na nga
ako siya bumasa at sumulat kasi hindi siya marunong bumasa at sumulat. Ngunit wala. Ngayon kaya sa ginawa mo, ikaw tayo para mo. Tapos tumama ako sa sibuyas, at saka sa bawang, tuon sa pera. Oh, salamat sa Diyos. Ngayon, binuksan lunch pa. Naglabas ng cheque. Nakahiwalay. Ngayon, hindi ka bayad ha? Pasasalamat sa Diyos ito. At ginawa mo kung ganyan. Wow, tingnan niya. Ay, hindi ako nakikimumuna. Kasi nakakanya ko, hindi na po rin. Ang ginawa ko, medyo niyaya ako sa loob. Halika ka. Kasi wala pa. Merienda ko muna. Nagano niya, wala may merienda. Pero kahit na, gano'n nagbigay ng pera sa iba, kung merienda niya. Ganyan yung pagdali ko. Sabi nga, kung kulang pa natin ito, ang aking pagkakas. May kulang pa. Pinigay sa akin. Salamat ha. Basta nagkakaroon ng pagkakaroon, hindi na kita. Sige. Lahat na siya. Pagkalis, hindi na ko ang check. 150,000 pesos. 150,000! Wow! Ano ginawa ko? Siyempre, kasalamat sa Diyos. Tinaas ko ang cheque sa langit. Panginoon, maraming salamat po dito. Lord, dali-dalian mo ang kasunod. Siyempre! Aba, ganun tayo ama natin siya at sunod-sunod na po yun. Amen. Aba, ako pala maraming pinakutang sa totoo lang. Nung marami kong pera, marami kong pinakutang, hindi ko na sinisiyan. Ito pa naman pinakutang ko na ito ihahanda rin saan? Sa isang araw na ako'y mangyayari at sila'y magbabayad ng kanilang mga utang sa akin. Yes. And why? Because mas kinahihirap kami pamilya nagtatides kami. Bakit? Ayokong magaling sa akin ng Diyos. You read Malachi chapter 3 verses 8 to 10. Ano po sinasabi ko? Tama ba na dayain ninyo ang Diyos? Sabi niya, sa ito. Kaya ako'y nagsusuklam sa inyo sapagkat ang buong bansa ay dinadaya ako. Itatanong ninyo, ano ka namin dinadaya? Sa mga itapu at mga handog na hindi nyo binibigay para sa ating templo. Subukan ninyo huwag akong dayain. Tingnan ninyo kung hindi ko buksan ang dulo mga ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagkakapala. Kasi wala naman tayo pagkakamali. Everything is God's. Ito ang ating buhay. Lahat ang possessions natin. As pinukawas pa rin ng Lord. Amen? Eh, gusto mo magdagdagan yan? Sige! Ayun! Huwag kang matakot. Kung talagang nananalig ka sa Diyos na siya ay gagawa ng mabuti sa iyo at pupunuan niya ang lahat ng iyong binibigay sa Kanya. Ano sabi? Nung sa 38, siksik, liglig, umaabot pa. Amen? Sa Old Testament, Sirach 35 Gs. Sirach 35 verse 10. Ano sabi doon? Huwag kayong manghihinawa sa pagbibigay sa Panginoon. Sapagkat ang inyong Diyos, Yahweh, ay marunong magbayad at magbayad ako, makapitong ibayad. Amen? Kaya nga, Old Testament, New Testament, ang sabi ni Jesus? The parable of the widow's mite ito. Luke 21, 1-4. Yung mayayaman, nagbigay lang ng kaunti sa kanilang sobra. But the widow, ibinigay ng 2%, buong buhay at buong kayo panyagan sa Jesus. Turing sinasabi ko sa inyo, higit na pagpapalain ng ating ama ang babae sa pagkakibigay ng lahat sa atin. God wants all of you to be part of His plan for the community, for the rivers of the river. Wala nagsasabi sa akin, mga elders at community, huwag kayo mag-iisip ng mas kaya. When I heard that the Pamatilan Center, this is the first thing that came to my mind. My brothers and sisters, dapat malaman na ang totoo sa akin because this is part of the road to salvation. Dahil po, hindi natin mabuti at kung na natin lagay ng lastiko yung mga bulsa natin. Wow. Kung talaga nananalig ka sa Diyos, nananalig ka, kaya niya ibigay ang lahat sa iyo. Matthew 19:26. Wala
Pero sa Diyos, wala imposible. Amen? Muli ginagawa